Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng DZRH News 25 minutes ago tungkol sa pagbibitiw ni Senator Padilla as President ng PDP Laban. Ito. Senator Robin Padilla resigns as President of PDP Laban. Senator Padilla has resigned as President of the Democratic Party Filipino Power of the People, PDP Laban. According to the party, Padilla said he has given all to campaigning with party members. It's time for him to focus on his role as legislator in the upcoming opening of the 20th Congress. Okay, so sinong nag-take over? Ang Executive Vice President na si Mayor Sebastian Duterte. Sito, may official statement ang PDP Laban. Basahin ko lang. Statement, Partido Demokratiko Pilipinas, Lakas ng Bayan, June 16. Senator Robin Padilla has taken a leave as President of PDP Laban to focus on his duties as legislator in the 20th Congress, the party announced today. With this development, Sebastian Basti Duterte, who is the PDP Laban Executive Vice President, will assume the party's presidency based on the rule of succession in the party constitution. The younger Duterte won the race for Vice Mayor for Davao City in the May 2025 election. Senator Padilla said he has given all his campaigning for the party's candidates in the recently concluded May 2025 polls, and it is now time for him to focus on his duties as legislator and push for the party's legislative agenda in the forthcoming Congress. Layunin ko po, ito yung payag ni Senator Padilla. Layunin ko pong ituon ang aking atensyon sa aking tungkulin bilang senador, lalo na sa paghanda ng pagbubukas ng 20th Congress, sabi niya. The senator also said that his role in the May 2025 polls demanded so much of his time and energy that he needed to take some time off from the responsibilities as head of the party. Nonetheless, he assured the party membership that he remains steadfastly committed to PDP Laban and loyal to former President Rodrigo Roa Duterte, the party chairman. Okay, so ano ba? Mayroon bang iba pang dahilan? Kasi sabi niya, gusto lang niyang magpahinga. Okay naman yon. Then mag-focus sa trabaho niya bilang senador. So okay rin yun. Ano sa tingin nyo? Meron kayang alitan among PDP members? Kaya nag-resign siya? Sa tingin ko naman, kung ako inyong tatanungin, parang wala. Kasi relasyon nila, wala may nagbabangayan sa PDP. So, no problem. Kung mag-focus siya bilang senador, mas maganda. So, kaya ba ni Mayor Baste, ang president ng PDP? Kayang-kaya. Like father, like son. Sana hindi katulad ng yung inaasahan natin, kaya nabutol tayo, yung like father, like son, Marcos Sr. and Marcos Jr. Ako, dahil junior nga siya, mataas ang respeto ko sa Marcos Sr., kaya ko binotohan, kaya ko sinuportahan ang Marcos Jr. dahil akala ko susunod siya sa apak ng kanyang ama. Lalo na yung pangako na 20 pesos per kilong bigas. Maraming bumabatikos noon yung bago eleksyon, but dinipensahan ko, sabi ko, kaya yan. Nagawa nga nung panahon ni Marcos Sr., bakit hindi magawa ngayon? Basta Marcos. Kaya lang, nagkamali ako, nabudol tayo. Dahil yung inaasahan natin na galing ng Marcos Sr., wala dito sa Junior. So, sayang. But nasa huli palagi ang pagsisisi. Ngayon, dito naman tayo kay Mayor Baste. Sa tingin ko, napatunayan niya na.
bilang mayor ng Davao City, ito pong the last 3 years, maraming nagsasabi na he has outperformed expectation. Oh, Davao City, walang utang. Bibihira yung ganyang LGU na wala silang utang. Tapos, yung income ng city na doble, na doble mula nung panahon na Mayor Inday Sara. Na doble, nakalimutan ko na lang yung figures, how many billions of pesos ang income ng city government of Davao under the leadership of Mayor Basti Duterte. Kaya, no problem. As party president, kayang-kaya ni Mayor Basti. Ang isang ano natin dyan is, tanong dyan is, si Tatay Digong, sana yung pinagdarasal natin na makalabas na sa yung petition for interim release. Sana makalabas na. Ang nabasa ko sa isang article, Philippine Star ata yun, nang isa sa kondisyon na nilagay doon nga si PRRD, hindi siya mag-engage sa politics. Tahimik lang siya, wala nga siyang cellphone. Yun ang mga kondisyon. So lalabas lang, punta lang siya sa host country at doon lang manahimik. So anong ibig sabihin nito? I-forgo na niya yung pagiging mayor? Yan ang tanong. So kung pagbibigyan ng ICC yung request, palagay ko hindi na siya magiging mayor, so automatic ang vice mayor ang mag-take over. So balik si Baste as mayor ng Davao. So no problem, di ba? Tapos na break pa yung ang galing ng strategy, oh. Kasi kung tumakbo si Mayor Basti as mayor, parang pangalawang term niya na. Ay hindi. Nanalo siya as vice mayor. Na-break yung kanyang serbisyo. Naging mayor lang siya dahil hindi maka-perform ng duty yung nanalong mayor. So, wais talaga itong mga Duterte. So, yun. Let's pray na matutuloy na ang interim release ni PRRD. Punta siya sa bansa. Magpahinga lang doon. Kasi yun ang number one concern, yung kanyang kalusugan. Mawala yung boredom, mawala yung kalungkutan dahil nakakulong. At least, makalabas siya. Hindi masyadong malungkot. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapatayo sila ng mas disenteng tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Auntie ang natagaan og sin. Kay natagaan kog sin, di na gyud ko ulanan. Salamat kayo sa nag-sponsor sa nagdalaanin na unya. Unang-una pasalamatan ako ang Ginoo tungod sa iyang blessing.